So ngayon guys, no, itutuloy natin hindi natin natapos kahapon na pag-change oil. Ang ginawa nga pala natin kahapon dito is yung nagpalit tayo ng valve gasket dito sa valve cover. So i-DIY change oil natin siya. So ito yung mga kailangan natin. So una sa lahat, ito number 14 para pangluwag dun sa drain plug, socket. Tapos filter wrench, ito yung pang tanggal ng oil filter. Ito yan, filter wrench. Tapos oil, langis. 6 na peraso yung magagamit natin dito. Ito para to dun sa pang-replace ng oil niya sa change oil. Itong dalawa naman is gagamitin natin sa pa-flashing ng engine. Tapos oil filter. Ito naman sa paglalagay ng oil filter, kailangan mo lang itong lagyan ng oil dito. Ilulubricate mo lang siya ng oil para mas kumapit siya ng maigi doon sa kanyang pagpapalitan. So ito yung ating engine. Change oil na lang siya. So ang next natin dito is after natin mag-change oil is i-engine wash na natin siya. Para malinis na wala na tayong gagalawin, tapos na tayo mag-change oil or basic PMA. So, pag nagpalit kayo ng change oil kayo, sabihin nyo lagi ito, yung air filter, tsaka sabihin nyo rin na rin yung cabin filter sa aircon. So, sa case natin ngayon, nalimutan kong bumili ng air filter, tsaka cabin filter. So, order na lang tayo sa Shopee kasi mas mura dun. At tsaka na lang natin ilalagay. So, ngayon, sisimulan na natin yung pag-change oil. So ngayon natanggal na natin yung drain plug. Ito nandito. Punasan lang natin siyang saglit. Tapos hintayin natin maubos yung tumutulog. Kung makikita nyo yan. Yun yung oil niya. Ayan sa taas. Hintayin lang natin siya maubos. After nun, ibabalik din natin ulit itong drain plug. Kasi sasalina natin siya ulit ng 2 liter ng oil na para sa ipa-flashing natin siya. Ngayon pakikita ko sa inyo mamaya kung ano yung difference ba nung nag-flashing tayo, kung mas malinis na siya dahil nabanlawan na dun yung engine. Tapos ang maganda dun, pag nag-flashing tayo, mas malinis na siya. Yung oil na to na ilalagay mo na yung 4 liters na ilalagay natin, mas malinis siya kasi para kang nagbanlaw ng engine. Tapos pagkalagay natin doon 2 litro na to, i-start natin siya, i-idle natin siya sa about 5 minutes para lang umakyat yung langis sa ibabaw and then magbanlaw siya. Tapos patay natin. Yun, doon na natin tatanggalin ulit yung drain plug tsaka yung filter. So wag muna tayo magtatanggal ng lumang filter hanggat hindi pa tayo nakakapag-flashing. So guys, yun, no, natanggal na natin yung old na oil niya. So ngayon naman, sasalina natin siya nung pang flashing natin. Yan. So ito yung pangalawa. Sasali na rin natin. After nito, i-idle natin siya. Yung mga about 5 minutes para magbanlaw siya ng maayos. So, i-start natin ngayon. After natin i-idle, after ng 5 minutes na idle, itatapon ulit natin tong oil na sinali natin.
5 minutes lang. So guys, ito na yung sample nung flashing oil natin. So kung makikita mo, madumi pa rin siya. Kaya yan, pakita sa inyo. So yan guys, ito oh. So yan yung benefit ng nagpa-flashing oil tayo. So ang dumi pa rin niya. So pag hindi tayo nag-flashing oil, ang mangyayari, yung bago nating oil na ipapalit, ganito pa rin ang magiging kulay niya. So madumi pa rin. Ngayon, papakita ko mamaya sa inyo na pag nailagay na natin to at naisali na natin to, ngayon mas malinaw na o halos parang tubig na lang yan kung anong kulay nito. To clear ang kulay nito eh. So ayan yung pinlashing natin oh. Madumi pa rin. Yun yung sample. Ngayon dinidrain na natin yung huli. Ay may nagahay pala dun oh. So ngayon, hinihintay na lang natin na na maubos yung oil. Yan, paubos na. Yes, anak. So yun guys, no, naibalik na natin yung drain plug. Nakapagpalit na rin tayo ng oil filter. Sa pag-iigpit naman ng oil filter, hindi man kailangan ng tools na. Hand lock lang, okay na yun. So ngayon, magsasali na tayo ng langis. So yun guys, naisali na natin lahat ng oil niya. So naubos natin 3.5. Ngayon papakita ko sa inyo kung sa sukat niya, dito mo susukatin. May sukatan yan na kung tama na yung level ng oil niya. Susukatin natin. So yan, kung makikita nyo, nandito na siya sa tamang sukat. Tsaka papakita ko sa inyo, tingnan nyo, mas malinis na yung oil niya ngayon. Yan. Hindi na siya katulad ng dumi kanina. Ayan o. Mas malinis na siya. Kesa kumpara kung hindi tayo magpa-flashing, mas maitim yan. So yun lang guys, no? Ganun lang yung pagdi-DIY ng change oil. Natapos na natin yung pag-change oil natin. Tapos yung sukat sa oil sa dipstick niya, nakita natin is medyo okay naman o nandun na siya sa tamang guhit. So tomorrow morning, magta-try ulit tayo mag-dipstick. Para kasi syempre nag-circulate pa yung oil eh. So bukas nasa baba na yon. So mag-check ulit tayo ng dipstick kung tama na. So yun lang guys. At nakatapos na yung pag-PPMS natin dito sa ating Avanza na 2014. Tomorrow na lang is, ang gagawin natin is, pa-check lang natin yung aircon. Kasi nung pinapunta ko to may nagpa-retouch ako ng pintura, meron pa siyang, may ano siya eh. May aircon siya, tsaka meron din, malamig siya. Tsaka nung kinuha ko rin to may aircon. Siguro may fuse lang o relay lang na nagloko. Pero ito ayos ang makina ito. Soon po, for sale na natin to. At least na gawa na natin yung mga basic na PMS niya. Tapos parating na rin yung isang perasong gulong na in-order natin sa Lazada na para dun sa makumpleto yung apat na gulong niya pare-parehas. So ang gulong ng brand ng gulong nito is yung Wanli na gulong. 3 lang kasi yung Wanli niya. So bibili tayo ng isa pang Wanli para maging parehas siya na Wanli brand lahat yung 4 na gulong. Tapos yung nakakabit sa kanya ngayon na Goodyear, gagawin na lang natin yung reserva. Para sa makakabili, wala na siyang poproblemahin dito dahil bago lahat ng mga gulong nito. So yun lang guys, i-update ko kayo kung kailan. Siguro by next week for sale na to, i-engine wash na lang natin. So yun lang.